Magandang araw. Ako nga po pala si Tito Ike. Mahilig akong makinig at magbahagi ng mga kwento ng kababalaghan. Mga kwentong hindi basta-basta pinaniniwalaan, ngunit tunay na nangyari sa ilan sa atin. Ngayon, isa na namang nakakakilabot na kwento ang ihahatid ko sa inyo. Kaya, humanda ka na at siguraduhing nasa ligtas kang lugar habang nakikinig. Simulan na natin ang kwento ni Grace. Magandang araw po, Tito Ike. Ako nga po pala si Grace. Hindi ko na po gagamitin ang tunay kong pangalan. 28 taong gulang na po ako ngayon. Pero ang kwento ko ay nagsimula nung ako'y ika-4 na taon high school pa lang sa Muntinlupa National High School. Sa totoo lang po, Tito Ike, ako yung tipo ng estudyante na palaging maaga. Laging alas 5 pa lang ng umaga, nasa loob na ako ng school. Madilim pa nun. Tahimik. At ako lang palagi ang nauuna sa classroom namin sa 2nd palapag ng main building. Isang umaga, tulad ng dati, pumasok ako ng maaga. Habang umaakyat ako sa hagdan ng main building, ramdam ko ang lamig at ang kakaibang katahimikan. Wala pang ilaw sa hallway. Tanging ang flashlight ng cellphone ko ang gabay ko sa dilim. Pagtapat ko sa 2nd palapag, may aninong dumaan sa dulo ng koridor. Tila estudyante, puting blouse. Pero mabilis na nawala. "Sir? Ma'am?" Tanong ko. Baka may guro o janitor. Walang sumagot. Pagpasok ko sa classroom, tahimik. Binuksan ko ang bintana. Umupo sa upuan ko at nagsimulang mag-review. Pero narinig ko ang mahihinang yabag. Palingon ako. Wala. Maya-maya, sa gilid ng mata ko, may dumaan. Parang puting tela. Nilingon ko agad. Walang tao. Napakapit ako sa rosaryo ko sa bag. Akala ko, Tito Ike, guni-guni lang. Isang linggo makalipas. Habang nasa loob ako ng silid ng mag-isa, may biglang bumukas na jealousy ng bintana. Hindi naman mahangin. Lumingon ako. At Tito Ike, doon ko siya unang nakita. Mukha siyang bata, babae, maputla, at itim ang mga mata. Nakasilip lang siya sa bintana pero hindi siya gumagalaw. Napaatras ako. Napasigaw. Tumakbo palabas ng classroom. Pagbalik ko, wala na siya. Kinahapunan nagtanong ako sa janitor. Ang sabi niya, "Iha, wag kang masyadong maaga. May bata raw na nagpakamatay dyan dati. Sa mismong room nyo." Nangilabot ako, Tito Iki. Dahil kung totoo yon, baka siya ang nakita ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na wala akong dapat katakutan. Kaya kinabukasan, nag-record ako ng video habang pumapasok sa classroom. Sa video, habang iniikot ko ang camera, malinaw na walang tao. Pero pagbalik ko ng bahay at pinanood ko ang footage, sa 3 oras at 12 minuto, may batang babae sa gilid ng silid. Nakatingin sa camera, nakangiti, maputla, at duguan ng palda. Hindi ko siya nakita sa aktwal. Pero sa video, nandoon siya. Sa huling segundo ng video, may mahina akong narinig. Isang bulong, "Huwag kang aalis." Isang umaga, nawawala ang bag ko. Hinanap ko sa buong classroom. Nahanap ito sa loob ng locker kahit hindi ko naman nilalagay doon. May papel sa loob. "Guhit kamay." Ang sabi, "Dito ka lang, kasama ko." Mula nun, madalas nang may nararamdamang kakaiba sa upuan ko. Parang may umuupo kahit wala. Isang kaklase ko biglang nawalan ng malay. Sabi niya sa panaginip niya, may batang babae raw na galit na galit. Kasi daw, umupo siya sa upuan nito. Nakiusap ako sa paborito kong guro. Pinasilip niya sa akin ang lumang record ng klase. At Tito Ike, may nakasulat na pangalan, Arlene L. Santos, 4th year. Namatay sa loob ng classroom noong 1995. Nagbigti raw dahil sa matinding bullying. Ang kinilabutan ako, Tito Ike, ayon sa record, sa mismong upuan ko siya nakaupo dati.
Sa anibersaryo ng pagkamatay niya, hindi ako pumasok ng maaga. Pero nang pumasok ako ng lunchtime, may nakasulat sa whiteboard. Salamat sa pagbalik, Grace. Graduation day. Bumalik ako mag-isa sa classroom para magpaalam. Tahimik, malinis. Parang walang nangyaring kababalaghan. Pero sa salamin sa likod, nakita ko siya, si Arlene. Nakasuot ng lumang uniforme, nakangiti. Hindi na ako natakot. Tumango lang siya. At unti-unting naglaho. Ngayong nagtatrabaho na ako, minsan napapadaan pa rin ako sa harap ng school. Bago ko matapos ang kwento ko, gusto ko lang sabihin sa mga estudyanteng maaga rin pumasok. Kapag may nakasilip sa bintana, huwag kang lalapit. At kung may narinig kang boses sa silid kahit mag-isa ka, lumabas ka agad. Hindi lahat ng early bird nag-iisa. Hanggang sa muli, Tito Iki. Sana po ay mapakinggan ninyo ang kwento ko. Kung may iba pa pong nakaranas ng kababalaghan sa eskwelahan naming ito, baka po panahon na para ikwento rin nila. Maraming salamat po at magandang gabi. Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari niyong ibahagi sa akin. Dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim. Magandang araw, Tito Iki. Ako nga po pala si Lester. 35 anyos na ako ngayon. At ang kwento ko pong ito ay hindi ko malilimutan habang buhay. Nangyari ito noong Mayo ng nakaraang taon. Reunion po namin ng high school classmates ko. Batch 2006. Isang gabi na sana'y masaya. Pero nauwi sa isang madilim at kababalaghan. Nag-message si Carla, dati naming muse. Batch 2006 reunion. Overnight sa private resort sa Tanay. Potluck, inuman, good vibes lang. Pagkarating ko sa resort, lumang-luma ang lugar. Parang hindi na napapakinabangan. Puno ng lumot ang tiles ng swimming pool. Sira-sira ang gate. Pero tinuloy ko na rin. Dumating si Brian, si John, si Camille, si Arvin, at si Carla. Tawanan, picture, shot. Parang balik high school. Pero may napansin akong kakaiba. Nasaan si Jenny? Tanong ko. Tahimik sila. Si Camille ang sumagot. Hindi mo ba naaalala, Lester? Patay na siya. Graduation year natin. Nasunog sa gym. Parang may kumalabit sa alaala ko. At sa gabi ring yon, una ko siyang nasilayan. Habang umiihi ako sa likod ng cottage, may nakita akong babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Nakatayo sa likod ng puno. Jenny? Bulong ko. Pagkurap ko, wala na siya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, may nilabas si Carla. Ang class picture naming lahat. Batch 2006. Pero Tito Ike, may napansin ako. Sa likod namin may isa pang babae, naka-uniform, nakangiti, may kamay sa balikat ko. Sino to? Tanong ko. Wala naman yan dati, sabi ni Brian. Tiningnan naming mabuti, si Jenny. Mula noon, isa-isa nang nakakaranas ng kababalaghan ng grupo. Si John habang naliligo, nakita raw sa salamin si Jenny sa likod niya. Si Brian naman, na naginip ng paulit-ulit. Nasa gym daw kami, nakaikot, hawak ang kandila, habang umiiyak si Jenny sa gitna. Hindi ko nakaya, bulong niya. Nagising ko siya, pagdating ng hapon, nawala si John. Hindi na bumalik matapos manigarilyo sa labas. Hinanap namin, wala. Wala ring signal. Nagsimula ng umambon, madulas ang lupa. Gabing-gabi na narinig naming sumisigaw si Camille mula sa kwarto. Pagpasok namin, nanginginig siya. May tumabi sa akin sa kama. Malamig. Wala naman dapat tao ron. Sa banyo, may dugong tumutulo mula sa kisame. Amoy sunog, amoy kandila. Lumabas ako, napaupo ako sa semento. Doon ko nakita si Brian, nakaluhod sa damuhan. Sorry Jenny,
Sorry Jenny. Paulit-ulit. Duguan ng labi. Parang nawawala sa sarili. Nagdesisyon kaming umalis kinabukasan. Pero sira ang sasakyan. Flat ang gulong. Pati motorsiklo ni Arvin, hindi umaandar. Si Carla, biglang nagbago ang ihip ng damdamin. Tahimik. Tulala. Sa isang sulok, may hawak siyang candle at yearbook. Dito nagsimula ang revelasyon. Noong graduation week namin, may initiation prank kami. Ginapos namin si Jenny sa gym, piniringan, at pinaikot sa gitna ng candle circle. Trip lang daw. Pero Tito Iki, nasunog ang kortina, umakyat ang apoy, at walang naglakas loob na iligtas siya. Tinabihan kami ng faculty na wag ng pag-usapan. Lahat kami, nagkunwaring wala kaming kasalanan. Gabi ng ika-2 araw, wala na si Arvin. Si Camille biglang nangisay. Tinaniban? Hindi niyo ako tinulungan. Pinanood niyo akong masunog. Mababa, iba ang boses niya. Lumabas kami ng cottage, tumakbo papuntang gubat. Ako na lang natira. Sa gitna ng mga puno, may nakita akong 7 anino. At sa gitna nila, si Jenny. Sunog ang balat. Puting-puti ang damit, wala siyang mata. Kumpleto na kami, Lester. Ikaw na lang ang kulang. Tumakbo ako. Pilit tumatakas. Paakyat sa burol. Nadapa ako. Tumama ang ulo ko sa bato. Pagdilat ko, nasa ospital na ako. May police report sabay sabing, ikaw lang ang natagpo ang buhay. Wala namang reunion na naganap. Walang reservation sa resort. Abandonado na raw yun ng matagal na panahon. Hindi ako makapaniwala. Ako lang ba talaga ang pumunta? Pero Tito Iki, hanggang ngayon, nasa wallet ko ang class picture namin. At sa likod may nakasulat, Reunion, Tanay, may 2023. Kompleto na kami. Pare-pareho kaming nakangiti. Hanggang ngayon, Tito Iki, hindi ko na alam kung ako'y nakaligtas o kasama na nila. Kung sakaling may makarinig nito, huwag kang sumagot kapag may imbitasyong reunion. Lalo na kung matagal nang patay ang inaanyayahan mo.